mga aplikanteng nawalan na ng pag-asa, umuwi, sumuko na lang sa kanilang mga pangarap. Hey, what's up mga ka-amaze? Welcome to my YouTube channel. Once again, this is Amazing Marine Vlog. At ngayong umaga mga ka-amaze, pag-uusapan natin yung mga aplikanteng nawalan na ng pag-asa, umuwi, sumuko na lang sa kanilang mga pangarap na maging isang military. But before we continue mga ka-amaze, syempre, hindi natin makalimutan yung mga avid at walang sawang nagsusuporta sa atin. Unang-una, i-shoutout natin si John Rix Carisma from Barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo City. Si Gilbert Cabato from Hinubaan, Negros Occidental. At yung Marine Corps Finance Center Disbursement and Remittance Unit. Maraming salamat sa inyo, sa mga tropa ko dyan. At saka syempre, i-shoutout din natin yung mga applicants galing sa ibang branch of service, sa hindi lang sa Philippine Marines, sa Philippine Navy, kundi nandyan din yung applicants from Philippine Army, Philippine Air Force, Coast Guard, Philippine National Police, BGMP, Bureau of Fire. Maraming salamat. Hopefully itong video natin makapagbigay sa inyo ng dagdag information at dagdag motivation sa inyong mga sarili to stay and focus in your dreams. Ayan, so mga ka-amaze, alam ba ninyo na ako minsan tinatanong ko mismo sa sarili ko, di ba? Kung bakit, why na nandun ka na, nakapag-umpisa ka na ng training, tapos bigla ka lang nagpaalam at isang araw na lang sinabi mo na sa mga drill instructors mo na ayaw mo na, stop ka na, hindi ka na sasama sa mga activities ng inyong class, di ba? Tinamad ka na. Alam mo ba mga ka-amaze, lahat tayo may kanya-kanyang weaknesses or kahinaan na tinatawag sa ating mga sarili. Ang tanong, ano ba ang dapat nating gawin sa mga weaknesses natin to convert into strength? Ano ba yung gagawin natin sa kahinaan na yan na maging kalakasan natin, di ba? So mga ka-amaze, tanungin natin si Dodong, yung isang aplikante din ng Marines, kung ano yung kanyang saloobin, di ba? Kung ano yung kanyang mga kasagutan sa ating tanong. Halika nga dito, Dong. Tanungin kita. Ayan. So, kung ikaw, tatanungin ko, magbaback out ka ba? Kung nakapag-umpisa ka na, halimbawa, nakapag-training ka na, magbaback out ka ba? Siyempre hindi, sir. Kung pangarap mo talaga yan, hindi ka magbaback out. Siyempre, pag ako, binigyan ako ng pag ako naka-take out na, nakapag-training, yan na yung starting point ko para matupad ko yung pangarap ko. Yan na yung simula ng pangarap ko. Hindi ko na yan, I grab that opportunity naman eh. Sayang eh. Marami nga dyang iba na 4 years, 2 years, 3 years na aplikante, nag-a-apply tapos hindi pinalad. Muwi na lang, nag-back out na lang. Kasi overage na. Tapos ikaw nasa training na, aatras ka pa. Sayang yung pinaghirapan mo. Mahirap kayo mag-apply ngayon. Di ba, sir? Tama ba ako? Mahirap mag-apply? Yes, correct. Tama talaga. Kumbaga, nasa, ka na eh, nasa baitang ka na eh. Malapit mo na maabot yung, yung pinapangarap mo. Pero bakit binitawan mo pa? Di ba? So, dapat talaga, so sa'yo, hindi ka talaga magbaback out. Hindi talaga magbaback out. Although, hindi natin alam yung mga reason nila kung bakit sila nag-back out. Pero para sa akin, pag nasimulan mo na, huwag mo nang atrasan yung opportunity. Kasi kung pangarap mo talaga. Kung desidido ka talaga sa pangarap mo, hindi ka magbaback out. Ang pa-back out kasi yan eh. Parang, para sa akin, parang hindi ka desidido sa pangarap mo. Yung timpla-timpla lang yung pangarap mo. Okay. Yun lang. What I mean, parang hindi ka seryoso. Parang hindi ka seryoso sa pangarap mo. Pag sineryoso mo yung pangarap mo, kahit anong hirap pa yan, kahit anong pagod, o init pa yan, or ulan pa yan, kung desidido ka talaga sa pangarap mo, hindi ka susuko, hindi ka atras sa training. Yes, tama ka dyan, Dong. So, meron pa? Meron ba, sir?
meron naman tayo, di ba mga kamis, meron tayong katagana. Ay, pag may itinanim, may aanihin. Yes, oo, tama. Kumbaga, yung itinanim natin, yung pagsisimula pala ng training natin, yan na yung itinanim natin. Sa bandang huli niyan, meron din tayong aanihin, which is, ang aanihin natin na yan is yung tagumpay. Yung, ang ganda kaya tingnan yung, naka-ano ka na, naka-marcha ka na, nagpapasok ka na, tumatanggap ka na ng diploma ba tawag din, sir? Siyempre, yung diploma. At saka siyempre, yung graduate ka na. Success ka na. Yun ang aanihin natin. Oh, yes. Kasi nga, sinasabi ko lang ito mga ka-amaze na kasi na-experience natin at nakikita natin na may mga trainee na na nandun na sila pero nag-back out pa, 'di ba? So that is why sinishare din natin yung mga ganitong situation just to inform everybody and motivate every applicants na wag ninyong gawin yon pag nandun na kayo sa pangarap nyo. Push nyo lang yung sarili nyo. So anyway dong, maraming salamat sa iyong shinare na idea. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay. So yun nga, narinig nyo na mga ka-amaze yung sinasabi ng isa nating aplikante. Yung kanyang thoughts, yung kanyang saloobin sa katanungan natin sa kanya. Diba? Yung nakatatak talaga sa akin yung sinabi niya na mga ka-amaze yung kapag maitinanim, merong aanihin. Diba? So, dapat isa-isip natin mga ka-amaze na pag may pangarap tayo, umpisahan na natin. Diba? Pag may mga chances, grab it. Diba? I-grab natin agad yun. Diba? Kasi baka hindi na ito maulit-ulit na lumapit sa atin yung mga chances na yun at mabigyan tayo ulit, kumbaga, ng pagkakataon to fulfill our dreams. Diba mga ka-amaze? So, dapat kahit anong hirap, paman yung mga ma-experience natin sa pag-apply natin. And that's normal, I think. Mga ka-amaze, huwag tayong mainip, mag-antay, diba? Huwag tayong malumural agad. At higit sa lahat, lalo na mag-isip na mag-back out. Hindi maganda mga ka-amaze. So, ito na lang mga ka-amaze para sa lalo pang tumibay ang inyong loob. Siyempre, maging positive palagi. First, siguro yung family, diba? Isipin natin yan, na nandyan lagi na nakasupport sa atin, sa inyo, sa lahat ng mga ginagawa nyo. Diba? Yung mga happy moments, or even yung mga sad moments na nangyari sa buhay natin, diba? Gawin natin yung motivation sa sarili natin. Diba? Gawin nating motivation sa sarili natin upang maging matibay tayo, diba? Kasi someday magiging successful talaga tayo sa plan natin kung yung mga experience natin, kasi yan yung nagpapatibay sa atin, diba? Yan yung nagpapalakas ng loob natin sa araw-araw nating ginagawa. Yung mga experiences natin, syempre yung mga family na sinasabi ko na sa inyo, yung mga napagdaanan natin, gawin natin yan, ilagay natin sa mind natin. At kasi yan talaga, makakatulong talaga sa atin yan na hindi natin sukuan yung mga pangarap natin. So, sa inyo lahat, mga ka-amaze, so good luck sa lahat ng mga applicants. Hopefully, magiging successful na kayo this year. Yung mga previous years na nagkaroon kayo ng mga pagbagsak, hindi naging successful kayo, hindi pa kayo tinawagan, hindi pa kayo nakapag-training. So, yun nga, sinasabi ko na hindi lahat sabay-sabay, di ba? May kanya-kanya tayong panahon, may kanya-kanya tayong oras. Yan. So, mag-antay lang tayo, di ba? So, don't forget na pag nandoon na kayo sa pangarap ninyo, huwag ninyong isipin na bitawan ito at sukuan itong mga pangarap na yan. So, at yan lang mga ka-amaze. Hopefully, this video will give extra motivation sa mga sarili ninyo. And syempre, ito fulfill your dreams. So, maraming salamat mga ka-amaze. See you again on my next video. Magandang umaga at maraming salamat. God bless us all mga ka-amaze.